Salamat! Naku, salamat! Hindi ko inaasahan ang ganitong pagkilala. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. 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 Kanina, nung naghihintay ako, medyo maaga kami mga kapatid ko, in-interview ako ng isang TV. Ang sabi sa akin, "Ma'am, kontrobersyal yung ginawa nyo." Sabi ko, kontrobersyal? Bakit? Kontrobersyal bang manindigan? Ano ba ang nangyayari sa ating mundo? Akala ko kontrobersyal ang pumatay. Kontrobersyal ang magnakaw. Kontrobersyal ang hindi gumagalang sa babae. Ngunit ano ang nakikita natin ngayon? Ang sinungaling, yun ang totoo. Yung hindi bayani, nilibing sa libingan ng mga bayani. Oh, Naki. Sa totoo, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Lalo na sa kabataan. That's true. Lalo na sa kabataan. Yung mga kapwa kong historiador, mga kaibigan, umaasa sila na sana manatili ako sa komisyon dahil gusto nila ipagtanggol at gwardyahin ko ang ating kasaysayan. Alam nyo naman, hindi natin alam kung sino yung uupo doon at kung anong uring pag-aaral ang gagawin. Ngunit nung nakita ko yung ginagawa, lalo na ng mga kabataan, sa bawat salita ninyo, sa bawat pagbigkas, lagi kong nadidinig itong salita, huwag nating kalimutan ng ating kasaysayan. Yon ang nakakataba ng loob. Huwag nating talikuran ang ating kasaysayan. Yun tayo. At yan ang nangyayari sa isang society, isang lipunan na hindi nag-aaral, na hindi alam ang kanyang lipunan, ang kanyang kasaysayan, talagang nagkakagulo. Kaya ang inaasahan ko, kayong mga kabataan, siyempre natutuwa din ako, meron din akong nakikitang mga senior citizen katulad ko. Salamat sa mga medyo may edad, may kasama pa ako. Pero, ang inaasahan ko sa kabataan, let's know our history. Let's take it seriously. You know, meron akong sasabihin sa inyo mga bata, handa daya ninyo. Ako nagtuturo ng kasaysayan sa UP Diliman. Yes! At although 5 taon na hindi nagtuturo, babalik na ako. Ang napansin ko, noon, ang pinakaayaw na subject ng estudyante, history. Oh yes, don't lie to me. I'm a professor, I know. Ang pinakaaway, kukunin lang ang history kasi required sa general education. Aminin nyo. Ay, huwag kayo magsisinungaling sa akin, ha? Pero ang nakita ko sa inyo, pambihira talaga, inilibing lang si Marcos sa libingan. Aba, alam na natin lahat ang ating kasaysayan. Okay yan. Yan ang gusto natin. Ituloy natin ang ating
pag-uunawa sa ating kasaysayan. Yung ginawa ng Supreme Court, para sa akin, wag na natin masyadong pansinin yan. Kasi ganito lang ang sinabi ng Supreme Court eh. Kung gusto mong ilibing siya doon, pwede. Pero remember, ang pwede, hindi yan pareho sa dapat. Okay? Iba ang dapat sa pwede. Okay? Pwede kayong mag-asawa, pero dapat? Pwede kayong mag-migrate sa ibang bansa, pero dapat? Okay, sabi ng Supreme Court, pwede. At least siyam sa kanila nagsabi, base sa kanilang pagbasa sa batas, pwede. Pero ang tanong ko, dapat ba? Yun. Alam naman natin ang sagot eh. Yung isa lang matigas ng ulo doon ang ayaw makinig. Palagay ko masyado siyang nakakapit sa mga kaalyado niyang nagnanais bumalik sa kapangyarihan. Na hindi naman nating papayagan. Hindi nating papayagan. Ni isang retaso ng diktadura, hindi tayo papayag na bumalik dito sa ating bayan. Kaya, mga kababayan, never again talaga. Mga kababayan, ako'y nagpapasalamat sa inyo at umaasa ako na itutuloy natin ang ating mga pagkilos. Meron na akong nakakausap na ibang mga historiador at mga social scientists. Handa po kaming umikot sa mga paaralan. Okay? Yes, ituloy natin ito. Umikot tayo, hindi lamang sa mga paaralan, sa mga komunidad, sa mga tahanan, sa mga lugar ng empleo at trabaho. Gamitin natin ang bawat espasyo dito sa ating bansa upang lalong talakayin at maunawaan ang nangyari sa atin nang hindi ito maulit muli. Marami pong salamat sa inyong lahat.